ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating lipunang kinabibilangan natin sa panahon ngayon, masasabi natin na ang tao ay nakikilala kapag siya ay nagtataglay ng isa sa tatlong K. Ano iyon? Unang K, kayamanan. Kapag ang tao ay mayaman, kilala. Halimbawa na lamang, taon-taon ang mismong Forbes magazine naglalathala ng mga pinakamayamang tao sa mundo. At ayon nga sa kanilang lathala, ito ay si Elon Musk. Ganon din kahit sa magazine iyon, na Forbes magazine, nakalagay ang 10 na mga mayayamang Pilipino. Dati, ang nakalagay doon o nakaraang taon, si Manny Villar. Ngayon, bumalik yung mga magkakapatid na C, o ang tawag sa kanila, the C siblings. Kaya dito mapapansin nyo, nakikilala sila. Bakit? Dahil sa kanilang kayamanan. Ang ikalawang K na nakikilala ang tao ay sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan. At sa isang bansa, masasabi mong makapangyarihan ka kapag ikaw ang Pangulo. Kaya nga, lahat tayo nakakilala sa pangalan ng ating Pangulo. Pero sa mundo, nakikilala ang isang pinakamakapangyarihang tao dahil sa kanyang lakas ng sandata o sandatahang lakas, yung kanyang armed forces. At ito pa rin ay sa Estados Unidos. Kaya sinasabi na ang pinakamakapangyarihang tao ay ang presidente ng Estados Unidos na si Joe Biden. Ang ikatlong na K na nakikilala ang tao ay dahil sa kanilang tinatawag na katanyagan. Ito yung mga taong nagmumula sa entertainment, nagmumula sa tinatawag na sports. Kaya nga, sino ba naman sa atin ang hindi nakakakilala pag sinabi kong Michael Jordan? Di ba? Siguro sa mga panahon ngayon na hindi naabutan si Michael Jordan, sasabihin nila si LeBron James. Kasi sinasabi ko palagi, mag-aral kayong maigi. Wala yan sa kalahati ni Jordan. Ha? Kaya ito palagi ang nakikilalang tao. Sa kapangyarihan, sa kayamanan, at sa katanyagan. Binabahagi ko yan sa inyo mga kapatid. Dahil sa ikalawang pagbasa sa liham ni Apostol San Pablo, iba ang kanyang tono. Ito ang ating napakinggan. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang panukala at pamamaraan. Kung susuriin natin ngayon, ang pananalita ni Apostol San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Roma, lahat na ating pinagkakabalahan at kinikilala ay walang saysay kung hindi natin natatarok ang mismong kaalaman at karunungan ng Diyos. Ito ang para sa Kanya na dapat mahalaga. Kaya nga sa linggong ito, ang unang pagbasa at ang Ebanghelyo, iisa ang tono na binabahagi. Kung ang Diyos ang nagtataglay ng kayamanan, ng karunungan, ng kaalaman, at ito ay ipinagkatiwala niya, ipinagkakaloob niya, dun tayo mas lalong humanga. Dahil sa unang pagbasa, anong narinig natin? Ang Diyos pinili si Eliakim. Pinagkatiwalaan na ibigay sa kanya ang susi ng bahay ni David. Sa Ebanghelyo, sa Jesus narinig natin, ipinagkatiwala ang susi ng kaharian ng langit kay Pedro.
tayo at mapapagnilay. Bakit ito binigay kay Eliakim at ay kay Pedro? Anong meron sila na ang mismong kapangyarihan ng Diyos ay iniaabot sa kanila? Matutugunan yan, mga kapatid, ng mismong karanasan natin. Tayong mga nandito ngayon at may tahanan, mapapansin niyo na meron tayong taglay na susi, di po ba? Anong sagisag ng susi na iyan? Ang susi na iyan ng ating mga tahanan ay upang buksan natin, upang makapasok tayo. Subalit ang susi na iyan, kaya nating ipagkatiwala sa tao na pinagkakalooban natin ng tinatawag na kumpiyansa. O binibigay natin sa kanila ang kapangyarihan, eto, bukas ang tahanan ko para sa iyo. Kaya nga narinig natin ngayon na ang mismong kapangyarihang iyan binigay kay Eliakim sa unang pagbasa. Anong sabi rito? Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David at ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininit niya. Ang salaysay na ito sa unang pagbasa ay halos magkapareho sa Ebanghelyo. Nang marinig natin na mismong si Jesus nagsalita kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipinahihintulot sa langit. Ang susing iyon na ipinagkatiwala, may kaakibat na kapangyarihan sa pinagkalooban. Yan rin ang alalahanin natin. Ang sino mang binibigyan natin ng susik ng ating tahanan, binibigyan natin ng kapangyarihan. At yan ay walang iba kundi ang unang malalapit sa ating sarili, ang ating mismong mga anak na nasa takdang pag-iisip. Kaya nga kung ating susuriin, yamang tayo ay mga anak ng Diyos dahil sa sakramento ng binyag. Ito rin ang panghawakan ninyo. Binigyan tayo ng Diyos ng tatlong konkretong kapangyarihan na minsan di natin nalalaman. Salamat na lamang sa linggong ito na sa pamamagitan ng Ebanghelyo, minumulat tayo sa tatlong kapangyarihang binigay ng Diyos bilang mga anak niya. Ano-ano ang mga kapangyarihang ito? Una, ang kapangyarihang kumilala. Narinig natin kay San Pablo na hindi natin kayang akyatin ang rurok ng kaalaman at karunungan ng Diyos. Kaya nga nang tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila ng mga pangalan. Sinundan ni Jesus ng ikalawang katanungan, kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Si Pedro lamang naglakas loob na nagsabi, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At dito nagsalita si Jesus. Anong sabi niya kay Pedro? Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao. At nagpatuloy siya, kung hindi ng aking amang nasa langit. Sa makatuwid, ang kaalamang sinabi ni Pedro ay ibinunyag lamang sa kanya ng mismong Diyos Ama. Kaya iyan ang unang kapangyarihang kumilala. At yan rin ang meron tayo.
yamang nandito tayo sa loob ng bahay dalanginang ito. Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagdarasal? Bakit tayo dumudulog sa Diyos? Dahil taglay natin ang kapangyarihang kumilala. Nakilala natin sa ating buhay na si Jesus na ating Panginoon ay may mga ginampanan sa ating buhay na mahalaga at tayo ngayon nagbabalik tanaw sa pamamagitan ng pasasalamat, sa pamamagitan ng pagpupuri, sa pamamagitan ng pagsamba. Yan ang katotohanan kung bakit tayo nandito. At yan masusukat rin natin. Mapapansin nyo, doon sa mga may asawa na hirap akayin ng asawa, doon sa mga magulang na hirap akayin ang kanilang mga anak magsimba, naitanong nyo ba, bakit hindi sila nagsisimba ng linggo-linggo? Dahil ang sagot doon, hindi pa nila kilala ng lubusan ang Diyos. Hindi pa nila lubusang kilala si Jesus. Dahil sa kanilang buhay, hindi pa nila nararanasan kung paano ang Diyos gumagalaw. Pero sa inyo na nandito, makapagpapatunay kayo na ang Diyos may mga tinugunan ng panalangin, na ang Diyos marami ng ginawang kababalagan sa buhay mo at ikaw ay nandito dahil nakilala mo ang lahat ng mabubuting ginawa niya. Ikatlo, o ikalawa, ang kapangyarihang kalabanin ng kasamaan. Isa sa mga binitawan rin ni Jesus na pananalita matapos kilalanin siya ni Pedro, nabanggit niya, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Yaan ang ikatlawang kapangyarihan na meron tayo. Kalabanin ang kasamaan. Bakit? Dahil sa ginawa ni Jesus na pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, na pagtagumpayan niya ang kamatayan, na pagtagumpayan niya ang kasalanan, na pagtagumpayan niya maging ang kapangyarihan ng kadiliman. At ang tagumpay ni Jesus, dahil sa binyag na meron tayo, nakikiisa tayo. Kaya nga naniniwala tayo na mamamatay man tayo, subalit sa huling araw, muli tayong bubuhayin ng Panginoon. Naniniwala tayo na oo, nagkakasala tayo, pero ang ating kasalanan, binayaran na ni Jesus. At gayon din dapat maniwala tayo na kung meron mang mga masasamang umaaligid sa atin na espiritu mula sa kadiliman, huwag tayong matakot dahil maging yan na pagtagumpayan ni Kristo. Hindi ba may iilan sa atin na kapag nasa tahanan, binabagabag, natatakot o tinatakot, nagpapabasbas ng bahay, walang masama doon. Subalit tatandaan nyo na tayo ay merong mga instrumento na ipinagkaloob ng simbahan sa pamamagitan ni Kristo. Halimbawa na lamang, kung magdadala ka ng tubig sa unang Sabado ng buwan, susunod na buwan na yon, o susunod na Sabado, kung magdadala ka ng asin sa susunod na Sabado, ang tubig na iyan gagawin nating banal. Ang asin na iyan gagawin nating banal. Para saan? Para panlaban ninyo sa kapangyarihan ng kadiliman. Kaya huwag tayong matakot sa kadiliman dahil kung napagtagumpayan ito ng Panginoon, kaya natin itong kalabanin at lahat ng mga kasamaan.
ikatlong kapangyarihan na bigay sa atin, ang kapangyarihang gumawa ng pagpapatawad. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, narinig natin na nagpatuloy pa si Jesus magbigay ng pananalita kay Pedro. Anong sabi niya? Matapos niyang ibigay ang susi ng kaharian ng langit, dinagdag niya ngayon ito. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Anong tinutukoy ni Jesus na ipinagbabawal, ipahihintulot sa lupa at sa langit? Tandaan natin ang mga salitang ito na binitawan ni Jesus naganap bago siyang magpakasakit, mamatay at muling nabuhay. Subalit darating ang araw na ang Panginoon matapos magpakasakit, mamatay at muling nabuhay, sa gabi ng mismong pagkabuhay niya, dadalawin niya ang mga alagad na natitipon sa isang silid. Doon sa kanyang pagbati, ang una niyang gagawin, sabi ni San Juan, hihingahan niya sila. At matapos hingahan, sasabihin ng Panginoon, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Anumang pinatawad ninyo sa langit ay anumang pinatawad ninyo sa lupa ay papatawarin sa langit. Anumang hindi ninyo pinatawad sa lupa ay hindi papatawarin sa langit. Sa makatuwid, yung tinutukoy ni Jesus na pahintulot at hindi ipahintulot sa langit at sa lupa ay tumutukoy sa kapangyarihang gumawad ng pagpapatawad. Kaya naman mga kapatid, tayo na mga makasalanan na dumulog at lumapit sa Diyos upang humingi ng tawad at nakaranas ang kapatawarang ito na tanggapin sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal, anong tungkulin natin? Igawad rin natin ang pagpapatawad na iyan sa iba. Lalo na ngayon, kung nakikinig ka sa akin at sinabi kong ang ikatlong kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos ay gumawad ng pagpapatawad, isipin mo ngayon ang mga tao na marahil nakagawa ng pagkakasala sa iyo. Isipin mo ang mga tao na dumulot sa iyo ng pag-iiyak, ng lungkot dahil sa ginawang kasamaan sa iyo. Pagbigyan mo at patawarin ang mga taong ito dahil nakaranas ka rin ng kapatawaran mula sa Diyos. Walang saysay ang ating pagdarasal mamaya ng sabay-sabay. Ama namin, sumansalangit ka, sambahin ang ngalan mo. At babanggitin natin ang mga katagang, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin, na kung totoo, ang laman ng ating isipan, ang laman ng ating puso ay mga pangalan pa rin ng mga taong nagkasala sa atin. Minumula tayo ng Ebanghelyo. Ang ikatlong kapangyarihang binigay sa atin ay gumawad ng pagpapatawad. Mga kapatid, ito ang tatlong kapangyarihang binigay sa atin ng Diyos bilang mga anak niya. Kapangyarihang ibinigay dahil sa tiwala. Kaya naman sikapin natin na ang tatlong kapangyarihang ito, una ang kapangyarihang kumilala, ikalawa ang kapangyarihang kalabanin ang kasamaan, ikatlo ang kapangyarihang gumawa ng pagpapatawad. Gamitin natin araw-araw dahil isa lang ang matitiyak ko. Ang taong gumagamit ng tatlong kapangyarihang ito, lalalim ang kanyang ugnayan sa Diyos at sa kapwa-tao. At kapag lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos at sa kapwa-tao, nagpapatunay lamang na ang ating pagmamahal sa Kanya at sa kapwa umiigting rin. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.